Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May katanungan na ako ba, ganito, okay lang ba na mag-commute ako dalawa sa isang araw, dalawang business? Ano yan bro? Okay lang ba, Brad, kung mag-take ako ng communion, dalawa sa isang araw, dalawang business sa araw? Hindi ko gaano marinig. Pakiulit nga tanong mo? Okay lang daw ba na mangumunion siya dalawang beses sa isang araw? Dalawang beses sa isang araw, okay naman bro. Okay lang. Okay. Ano ba yung mo bro Alex, ba't kailangan mo dalawang beses sa isang araw? Nag-serve ka ba sa simbahan? Nag-serve ako sa simbahan kasi. Usually pag nag-serve talaga bro, sila yung at least nakakaranas twice, ng 2 times. At least twice, okay lang. Kasi nagsiserve ka kasi may ganun talaga. Minsan nakakatatlong misa kasi isang araw, pero ang advisable lang sa church at least twice. Okay. Pangalawang tanong ko bro, walang ba ng mga kaluluwa sa purgatorio na naroon sila sa purgatorio? Ano yung kaluluwas purgatorio bro? Alam ba ng mga kaluluwa na nandoon sa purgatorio, alam ba nila na nandoon sila sa purgatorio? Alam ka rin? Pakisagot ba John Ray? Yes bro, nakalimutan ko na naman. Sa aklat ni Bishop Laramoro, may full knowledge sila kung nasaan sila, no? Alam nila ang lahat ng nangyayari. Alam nila lahat sa aklat ni Bishop Laramoro. Pero one thing ang hindi nila magawa, yung merit sa kanilang sarili, na panalangin sa kanilang sarili para mapabilis ang kanilang paglaya doon. Hindi nila magawa yun. But nananalangin sila para sa atin. Yun ang kaibahan doon. Parating alam nila, February lang yung naparusa. Alam nila yun. Ano bro, yung boses mo bro, alam mo yung parang parang naiipit. Oo? Parang naiipit ang boses. Yan Brad, okay na yan. Sige, try mo. Nag-i-headset kasi ako pwede. Ay, wag mong ilapit sa bunganga mo bro, kasi nagdi-dribble. Yan. Sige, try mo. Okay, yan. Okay. Sige, try mo. Sige, try daw. Hello. Try mo na, sige. Sige mo na, bro. Tatanggalin ko na siguro itong method ko. Mas maigi. Narinig na ba ako? Yan, Brad. Ayan, mas malinaw. Paano nangyari yun? Ano nangyari doon? Paano ba't biglang luminaw? Hindi, tinanggal na yung headset niya. Headset ko, Brad. Headset pala ang reason. Okay, go ahead, bro. Okay lang ba, Brad, na inumin yung mga sobrang holy oil? Holy water, sorry. Ay, ko na bahala dyan, bro, dyan to. Pwede. Kaya nga, pag tayo nagpa-bless ng Holy and Exorcist water, sinisiguro natin drinking water talaga eh. Para inumin natin.
Kasi meron akong sobrang mga holy water dito tapos baka masira lang yung mag-expire na ba? Hindi yata nag-expire yung bro, yung water. Tsaka yung blessing na ibinigay hindi nag-expire. Ang tanong kung drinking water ba yung tubig na sinasabi mo? Yes. Pwede mong inumin. Drinking water yun. Okay. Okay, sige Brad. Salamat. Maraming salamat. God bless you, Brad. Okay, thank you sa iyo, Alex G. And then, Brother Junel, meron kang tanong dyan sa sa comment section mo? Yes. Ni Brother Jacob Pacanya, pag nagpamisa sa kaluluwa, ang iba po, before mag-start ang mass, doon binabasa yung name. Pero may mga pari na nagbabanggit ng kaluluwa, tapos magkonsagrar ng body of Christ. Ano difference? Ano yun? Eucharistic prayer, nagsasabay ng parang di natin... parang siguro, di ba? Usually pag nagpapamisa tayo ng kaluluwa, doon binabasa yan during sa entrada, di ba? Entrada lang. Ngayon, yung Eucharistic prayer, hindi pwede unless after the Eucharistic prayer siguro, no? Pero ito ang pinakatanong niya, Bro Angel. Pakinggan mo maigya. Pero, may pari, so hindi pala may pari lang, so isa lang. May pari na nagbabanggit, so intentionally, na nagbabanggit ng kaluluwa, tapos magkonsagrar ng body of Christ. So, nagbabanggit muna siya ng kaluluwa, sa kanya kinokonsagrar ang body of Christ. Ano daw ang difference nun? Parang wala naman yun sa instruction of General Missal, Bro Angel, di ba? Kasi Eucharistic prayer, yan ang hindi pwedeng no? Hindi pwedeng dagdagan yan. Kahit sa yan ang inaano ng Vatican I, yung mga SSPX akala lahat binabago. Pero binanggit yan ni Father Darwin, hindi pwedeng, ang binago lang dyan yung language, no, dahil depende sa lengguwahe ng no, and at the same time yung mga ibang lang, no, very 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 minor lang ang binago po sa misa natin. Ang Eucharistic celebration, iisa lang po yan, lalo na yung mga Eucharistic prayer. Hindi lang natin alam, siyempre pari siya, no, malamang mayroon siyang personal intention na mayroon ni-request sa kanya. But yung Eucharistic prayer po, ang pagkakaalam natin dyan, no, only the priest knows. Baka may alam siyang ibang dyan. Tama po yung ang lahat ng mga intention natin, lalo na yung mga personal na pinapamisa natin sa bungad, pambungad talaga. And then mayroon mang idadagdag minsan si Father, personal niya yon. Dinadagdag ko nga pala yung panalangin para kay ganito. Yung halimbawa may worker na may sakit, may lay minister na may sakit, idadagdag ni Father yon. Ngayon, dun sa Eucharistic prayer, yun ang dapat hindi baguhin yun, magdagdag dun kasi nga inaano natin. But kagaya lagi natin sinasabi, no, authority is still, no, the priest has the authority, no mag-conduct ng misa, and mayroon siyang discretion doon at hindi natin alam yung bakit niya ginagawa yon mismo sa after Eucharistic celebration niya o prayer, no. Hindi natin alam, baka meron siya sariling no. But again, no, authority siya nakakaalam po no, na mas alam niya kaysa sa atin po, kapatid. Bro Angel. Yes, bro. Okay, no, so ito mayroon ako ditong ayan, Order of Holy Mass, no. So sa consecration, celebrant joins his hands and holding them extended over sa offering to. So after the offering, celebrant and concelebrant make holy therefore these gifts. Ito yung panalangin ng pari, no, during sa Eucharistic prayer, sa consecration. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed. So ito na yung consecration, no? So at that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this all of you and eat of it, for this is the body. This is my body,
which will be given up for you. So he shows the consecrated host to the people, places it again on the pattern, and genuflects in adoration. In similar way, when sup was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." He shows the chalice of the people, places it on the corporal, and genuflects in adoration. So, ang tanong bro, saan part diyan na sinisingit yung personal prayer na sinasabi niya? Wala nga eh. Ayun. Wala nga eh. Hindi At naalala ko pala, Bro Angel. Oo, naalala ko pala, no, may isang pari nagbigay ng katisismo sa channel niya sa YouTube, sa FB niya. Nagbigay ng katisismo, at ang sabi nung pari na tayong mga laiko, hindi tayo pwedeng sumabay sa pari doon eh, yung hindi sa kanya yan, yung prayer consecrate ang pari, or yung every time may address ang pari sa people. Yes. Hindi na tayo pwedeng makisali doon, kasi minsan ako dati memoryado ko kasi yung take this, all of you. Memoryado ko yan, so sumasabay ako dati. Nung nalaman ko sa pari, tinigilan ko na, hindi pala pwede sumabay doon. So may talaga may dapat nakatingin lang doon. Lahat ng doon mga tao, yun ang pinaka-holy doon, mga kapatid. Kahit ikaw ay choir o sino man, bawal maglakad-lakad. Yun ang pinaka-solemnity of the mass, of the celebration, yung consecration. Titingin lang kayo doon at walang magpe-pray. Walang magpe-pray, nakayuko, wala. Bawal po yun. When the priest consecrate the host, siguraduhin natin nakatingin lang po tayo doon at walang gagalaw, walang maglakad-lakad. Dapat, kaya lang yung iba hindi nila alam yan. Yun po yung proseso, kapatid. So, parang sa instruction ng Roman Missal, parang wala yata yun, kapatid, no? Pero syempre, pari yun, di natin alam kung ano talaga ang intensyon niya, bakit niya ginawa, at kung pwede ba yun, no? Hindi, baka binanggit niya yon later siguro pa, or ano. Hindi, sa tanong niya kasi, Bro Angel, hindi, sa tanong niya, nagbanggit muna nagbanggit siya ng kaluluwa, tapos nagkonsagrar ng body of Christ. So inuna niya yung pagbanggit ng kaluluwa, dahil nagkonsagrar siya ng body of Christ. I don't know kung okay ba to, or before naman siguro baka pwede yan, pero yung yung proseso ng prayer na consecration prayer po, hindi siya pwede. Mga pari lang naman nakakaalam niyan, no? Oo, sila nakakaano doon, kapatid. Baka may special kagaya nga nung dati sa YouTube na natin na testimony ng pare, di ba? So inialay niya yung dahil nagpapakita sa kanyang kaluluwa. Inialay niya talaga yon, yung mismong misa doon sa kaluluwa. Hindi na siya, tapos later on bumalik siya, nagpasalamat sa pare, sabi niya, now I can enter into heaven. So mas malamang, no, sila nakakaalam doon, kapatid. Bahala na si Father doon, kapatid, don't worry about that. As long as na hindi niya na yung sa gitna yung buong prayer of consecration, at least before siguro baka pwede naman sa kanila yun, dahil sila naman po yung celebrant, kapatid. Sila naman na may authority. At ang bawal lang talaga, no, according sa pari na nagpinakinggan ko na I guess theologians yun, sabi niya, tayo mga laiko, wag tayong makisabat sa pari. Kasi ako mahilig ako sumabat sa pari, no? Yung kukuha na siya ng body, tapos this is my body which will be ano ba yung una noon, no? Yung memorize ko kasi lahat 'yan. So sinasabayan ko yan palagi pag pero nung narinig ko, tikom yung bibig ko. Sabi ko, mali pala yung ginagawa ko. Mayroon po tayong prayer para sa lahat, kaya community prayer yan. Mayroon ding sariling prayer si Father. Yes. Yun mga consecration. Sa kanila lang yun, at nakatutok lang tayo sa kanya, especially those consecrations. Saka yung isa, yung bandang huli niya,
no, yung after ng Lamb of God or Cordero ng Diyos, after nun, pag tinaas na, ganun din, wala maglalakad-lakad, wala nakatingin lang po sa Holy Host at kay Father. Wala magpe-pray din. Yun po, kapatid. So yun, brother Brother Jacob, yun ang sagot namin, no. So it's up to the priest na, no, kung ano yung pwede talaga dyan, kasi sila kasi ang authority, no. Hindi natin alam, baka may siningit lang siya dahil importante, no, or hindi din naman kasi sinabi kung bawal ba yun o hindi, no. As long as ginampanan naman niya yung kaniyang trabaho bilang pare, kapatid, so okay lang siguro yun.